Makabuluhang impormasyon at mahalagang kaganapan ay narito sa Batanggapo News TV. Ako po si David Bayarong at ito ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para sa ating headlines, public hearing sa development ng KBG Complex patuloy. Text-to-Teach program uumpisa na. 60 seconds with East Tapinac Barangay Captain Remigio Buenafe. At para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga, ating kilalanin ang Kids Futsal Team Organizer. Public hearing sa development ng KBG Complex patuloy. Alamin natin sa ulat na hatid ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Nagpatawag ng pulong si Kagawad Noel Atienza kasama ang iba pang mga kagawad ng lungsod upang maiparating sa mga iba't ibang sektor ang balak na i-develop ang KBG Complex na dinuluhan ng iba't ibang organisasyon sa lungsod. Inilatag ng syudad sa pangunguna ni Architect TK Balde ang development proposal sa lugar. Iginiit na hindi tatamaan dito ang Marikit Park bagkos ay pagagandahin pa ito. Maililipat naman ng lugar ang Gordon College sa Oval Track sa may East Tapinac na kung matutuloy ang plano ay gagawing 7-story building. Sa ilalim din ng programa ay may isasaayos ang Convention Center at maililipat sa mas karapat-dapat na lugar ang City Museum. Policy lang dyan is everything that we do here should be transparent and should be advantageous to the city of Olongapo. If you're talking of the macro benefits, you're talking of Olongapo City being a catchment area, meaning to say ng catchment, if you get a big development and you develop a big development, people from all other provinces will come to Olongapo because of this specific development. Napakaraming employment na mag-generate ito para sa Olongapo. Hindi lamang sa construction phase ito, kundi sa buong buhay ng proyektong ito. At dahil sa paninindigan ng transparency sa lahat ng magiging transaksyon at proposal, maging mula man sa iba pang project planners maliban sa SM, ay kanilang bukas na ipaalam sa mga mamamayan at stakeholders. Reporting para sa Batanggapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Text-to-Teach program uumpisahan na. Narito ang report. Upang mas maging epektibo at makasabay sa mga makabagong teknolohiya ng pamamaraan ng pagtuturo, inulunsad ng pamahalaang lokal ang Text-to-Teach program sa mga public school dito sa Olongapo. Ang Text-to-Teach program ay binubuo sa pagtutulungan ng DepEd, Ayala Foundation, Nokia, Globe, Pearson Foundation at ng lokal na pamahalaan. Ang counterpart ng lokal na pamahalaan ay 42% o 566,000 pesos sa buong total project cost. Text-to-Teach ay help po ito sa mga teachers para maintindihan ng mga bata yung subject, gagamit ka ng video. Magiging interesado yung bata. Pag napanood niya, okay, yun pala yun. Tapos doon na magsisimula yung teacher, paano niya ipaliwanag yung lesson niya. 10 public schools ang magiging recipient ng programang Text-to-Teach na pipiliin ng DepEd kung anong eskwelahan mas nangangailangan ng programa. Kasama sa program package ay ang mga sumusunod. Mayor Rolen Paulino patuloy ang pagbibigay tulong sa mga person with disabilities. Ang kabuang ulat hatid ni kasamang Ray Toledo. Muli na namang pinatunayan ni Mayor Rolen Paulino ang kanyang pagmamahal sa mga batang may kapansanan nang magbigay siya ng 2 wheelchair sa magkahiwalay na recipient sa opisina mismo ni Mayor Paulino nitong nakaraang linggo lamang. Si Joshua Santos, 8 years old, ay mapalad na pinagkalooban ng wheelchair kasama ang kanyang inang si Ginang Glory Ann Santos. James Alibario, 4 years old, kasama ang kanyang inang si Rosalinda Alibario. Dahil sa wheelchair na ito, malaking tulong po sa akin ito na hindi ko na po bubuhat-buhatin yung aking anak pagpasok sa eskwela kung saan po kami pupunta. Malaking tulong po na at malaking bagay po sa amin yung wheelchair na ibinigay ni Mayor. Maraming salamat po. Para po sa aming kagalang-galang na Mayor ng Olongapo City, nagpapasalamat po ako sa inyong napakaagang regalo po sa aking anak na wheelchair po.
Matatandaan nitong nakaraang buwan ay nagkaroon din ng wheelchairs at prosthetic legs distribution na pinamahagi ng Latter-day Saints sa 50 recipients na ginanap sa Rizal Triangle Cover Court at kasama ding nagbigay sila SBMA Director Cynthia Paulino at Mayor Rolen Paulino. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Paglalagay ng calorie count sa mga pagkain isinusulong sa konseho. Narito ang ulat hatid ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Sisig, lechon manok, blueberry cheesecake. Do you know how much calories it contains? Kung sakaling maipasa ang proposed ordinance ni Kagawad Jong Cortez, ay marirequire na ang mga kainan na maglagay ng mga calorie count sa mga putahe na ibebenta nila. Nagpamiting kamakailan si Kagawad Jong Cortez kasama si Kagawad BJ Cajudo na dinuluhan ng mga iba't ibang food establishments sa session hall ng Olongapo upang bigyan sila ng impormasyon at hingian ng reaksyon ukol sa kanyang isinusulong na ordinansa ukol sa paglalagay sa kanilang mga menu ng calorie count sa lahat ng mga isisilbi nilang pagkain. Upang magkaroon ng informed choice yung ating mga kababayan, kung ikaw ay nagtitipid, kung ikaw ay nagda-diet, kung ikaw ay gusto mong sulitin ng inyong pera, meron kang idea ngayon kung ilang calories yung kinakain mo. Kasi sinasabi ng mga nutritionist na dapat meron tayong 2,000 calories every day na dapat mong ikonsumo para sa masustain yung iyong pagkilo sa araw-araw. So, ngayon pa lang po, bata pa lang po, minimeasure na natin sila para alam at tinuturuan na sila kung ano yung healthy eating habits para pag tumanda po sila, maiwasan po natin ang lifestyle diseases like cardiovascular diseases, diabetes. Kabutihan ng may dudulot ng nasabing ordinansa, health consciousness ang nais na ipamulat sa mga mamayan, lalo pa sa mga kabataan. I think it's a good idea. I commend them for doing so. Of course, I'm from the United States and this has been a practice for a very long time, and it's probably a good idea to have it in the Philippines. Reporting para sa Batang Gapo News TV, Cathy Mancao Ramos. Iwas Tigdas campaign uumpisahan na. Para sa iba pang mga detalye, pakinggan natin ang report ni kasamang Ray Toledo. Muling nanawagan ng lokal na pamahalaan sa ating mga mamamayan para sa malawakang kampanya laban sa tigdas o German measles. Ang tigdas po ay isang nakakahawang sakit na karaniwang apektado ay ang mga batang edad na 6 na buwan hanggang 12 taong gulang. Ito ay galing sa measles o virus, rubella. Kadalasan po ang mga bata ay sa mahihirap na bansa ang nagkakaroon po ng tigdas. Kaugnay ito ng panawagan naman ng Department of Health, UNICEF, World Health Organization na magsisimula sa September 1 hanggang September 30. Kasama din dito ang pagbibigay ng oral polio vaccine na handog din ng naturang mga organisasyon. Ayon sa kanila, ang mga batang may edad na 5 taong gulang ay dapat umanong pabakunahan ng kanilang mga magulang sa mga health centers sa kani-kanilang mga barangay. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Nanungkulan ng 13 taon bilang barangay kagawad. 2010, tumakbo po akong punong barangay, pinalad naman. Sa kasalukuyan, pangalawang term ko na po bilang punong barangay. Ang napangasawa ko nga pala si Ligaya Pagyo, buhay na pinangayon, taga Florida Blanca. Meron kaming 3 anak. Minsan sa isang linggo may labas ko yung pamilya ko. Meron din kami mga banding, gano'n. Nung may business ako, talagang hati yung time ko. Hindi pwedeng mag-function ng dalawa . So, nag-concentrate ako sa pagbabarangay dati kasi may security agency kami. Talagang dapat dedicated ka sa serbisyo. Unang-una, dapat masatisfy mo yung tao. Hindi katulad way back nung kagawad ako, medyo magang trabaho. Pero sa kapitan, lahat responsibilidad mo . Hindi matatawarin yung suporta ni Mer sa amin. Obvious naman na taga-Istapidak siya. Pero hindi naman ganun, halos lahat ng barangay tinutulungan niya. Muli po sa mga kabarangay ko sa Istapinak, tulungan yung barangay. Magtulungan po tayo para sa ikauunlad ng ating barangay. Maraming po salamat. Para naman sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel.
Excited na ba kayong malaman ang mga impormasyong kailangan mo para sa paghahanap mo ng trabaho at negosyong swak para sa inyo? Well, narito na po ang kumpletong listahan ng job openings na naghihintay para sa inyo. Hatid sa atin ito ng Public Employment Service Office at SBMA Labor Center. Bukod pa rito, may mga training programs din linggo-linggo. Bawat nakikita ninyong training programs ay libre. So ano pa nga ba ang hinihintay ninyo? Let's go grab the opportunity right away dahil limited slots lang ang nakalaan sa bawat training courses na siyang hatid sa atin ng Livelihood and Cooperative Development Office. Muli, ito po si Michelle Martel at ito ang Ulat Pangkabuhayan. Pagtulong at paggabay ang hatid niya sa mga kabataan. Kilalanin natin ang Kids Futsal Team Organizer sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ni DJ Nicole Jose. Sa taglay niyang karisma, mga batang lansangan sa sports ay naganyak niya. Atin pong silipin ang kwento ni Ginoong Roger Arce at alamin na din ang kanyang mga pangarap sa mga kabataang taos sa puso ang paggabay niya. Ginagawa ko lang yan dahil gusto ko lang niya i-achieve. Magkaroon ako ng legacy, ma-achieve ako kung sakaling makita na tayo. May maiwanan ako na ang futsal ang nag-umpisa sa Olongapo, si former Kagawad Arce. Tsaka masaya na rin ako dahil nandyan yung bunso kong anak na naglalaro. Magulang siya sa mga kabataan na sa larong futsal ay nadala niya. Siya ang bumuo ng kauna-unahang futsal team sa Olongapo na mga bata ang miyembro. Mga batang dati ay sa lansangan umiikot ang mundo. Ngayon ay libreng training at pag-aaral ang inaasikaso. Isa pa kaya yung kinuha ko dahil yung mga batang nangangalakan ay matulungan, parang maitaas ang kanilang edukasyon. Sa pamagitan ng futsal, pwede silang makuha ng varsity sa mga school. Marami na mga naglalaro dito ng futsal na nasa mga university na. Siya si Roger Arce, 52 taong gulang, ang nag-organisa ng grupong tinawag niyang Pag-asa Dragon Ball Kickers noong 2011. Ipinanganak taong 1962, ika-5 ng Oktubre. Nanilbihan bilang barangay kagawad simula taong 2002 hanggang 2010. Nung nag-clinic po dito si Coach Jan Bayaro, ako nagkaroon ng interest dahil unang pumasok sa isip ko yung mga bata matulungan sa pag-aral sa pamagitan ng paglaro niya. Tiwala sa sarili, napalakas nila, may tiwala na sila ngayon. Hindi gaya noon na nandyan lang sila pa gala-gala. Ang larong futsal aniya tulad ng ibang sports ay maganda sa kalusugan, hindi lang ng katawan kundi pati ng isipan. Dito, hindi kailangan ng height, liksi at bilis ang mahalagang elemento. Nasa grassroots ako, from 6 years old to 12 years old. Pagdating ng 13 pataas, ipinapasa ko naman kay Coach Jan Bayaro. Sinubukan ko ang test for strength na isa sa mga drills ng mga bata bago ang paglalaro. May test for speed at test for agility din sila. Sa mga batang ito, ang gusto ko lang sa kanila, kung sakali silang matapos ng high school at gumaling sila sa futsal, pwede namin ilapit sa mga state university para mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ginagawa niyang paggabay, nais niyang magsilbing pamana sa ikaaayos ng takbo ng buhay ng mga kabataan na sadyang malapit sa puso niya. Kahit na may edad na sila, mababa pa ang antas ng pag-aaral, ang importante nakapagpasok sila. Hangarin at pamamaraan ng pagtulong ay iba-iba, subalit ang mahalaga ay ang pagnanais na maiangat ang kapwa sa kinalalagyan nila. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose at ito po ay isa na namang edisyon ng Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batang Gapo News TV. At para naman sa ating balitang sports, First Mayor Rolen Paulino Inter-High School Men's Basketball League at DepEd Division Coaching Sports Clinic nagsimula na.
Narito ang ulat. Nag-umpisa ang Department of Education ng Olongapo ng isang Division Sports Coaching Clinic upang madagdagan ang kaalaman ng mga teacher coaches sa iba't ibang larangan ng sport na pinapaloob sa program ng DepEd. We are doing this because we want to really focus the resources of our city as well as the division office. Pinangunahan din ng ating Mayor Roland Paulino ang pagsuporta sa programang sport sa ating syudad. Maraming salamat po at harinawa. Tulungan natin ang ating mga sarili, tulungan natin ang Olongapo, tulungan natin ang ating bayan, tulungan natin ang ating mga kabataan. Dahil kapag yan ay ginawa natin, tumutulong na rin po tayo sa ating Panginoon. Kamakailan din na inumpisahan na ang First Mayor Roland Paulino Inter-High School Men's Basketball League sa pangunguna ng City Sports and Youth Development Head Mr. Alex Tyson at DepEd Supervisor on Sports Mr. Saturnino Dumlao. Exciting at masaya ang mga games dahil suportado ng bawat estudyante ang kanya-kanyang school. Ang mga laro ay mapapanood sa Rizal Triangle tuwing Sabado at Linggo ng umaga. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Sana ay nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami sa Batanggapo News TV sa susunod na linggo. Para naman po sa mga mahihilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes, dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Samahan niyo ulit kami sa taunang International Coastal Cleanup na gaganapin sa September 20, 2014 sa buong Olongapo. Make Batanggapo News TV a habit para sa iba pang kaganapan. Maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!